weeks ang kembot, isang oras na biyahe lang mula sa Metro Manila, mararating na ang bayan ng San Mateo sa Rizal. Dito matatagpuan ang 1 Hectare Adventure Park. At sa lawak nito, malayo na ang mararating ng 100 pesos na entrance fee nyo. Great view, coffee shop, meron silang bicycle zipline, meron silang horseback riding, ATV, syempre doon sila for their ATV. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, simulan na ang karera. Extra exciting ang ATV ride tuwing tag-ulan dahil walang uuwing hindi putikan. Pero dahil papalapit na ang summer season, madalas tuyo na ang lupa. Pero syempre, G pa rin tayo riyan, biheros. If you guys are adventure seekers, gusto nyo yung adventure, yung thrill, you have two options. Mula sa UCM Adventure Park, you can take the 1 hour or 1.5 hour ATV ride or the 3-hour ATV ride. Depending on kung ano yung time constraint nyo or yung budget, slip and slide in. But you also have like open roads katulad nito na masarap ding enjoy ng ATV. So pick your poison, 1.5 or 3 hours. Doesn't matter, it's worth it. Sa mga may fear of heights, alalay lang sa bahaging ito. Isang 18-meter tower na may naghihintay pa raw na sorpresa sa itaas. Kakayanin nyo kaya? Alright mga biyero, welcome to the multi-tiered, multi-leveled Sky Tower. Per tier or per level, meron kang viewing deck. So this is their highest. At dito sa highest, na-experience natin ang kanilang parang glass floor. Ang glass floor, well, probably not recommended for people with fear of heights. Dahil if you look down, that's a good way down. But right now, you see only 180-degree view. Laguna, Metro Manila, Bulacan, but you actually have also a view here, which is 360 degrees. Bundok rin naman. From this vantage point, this is a whole lot of beautiful view to just inhale and just enjoy. Can't get enough of this view? Baka hindi mag-overnight stay? Gustong mag-camping pero may tutyal na twist? Mukha silang mga sasakyan pero trailer home at camper van mga yan, bihero. Okay, kapag gusto nyo naman ng different type of trailer, this is their camper van trailer. Then you can just bring everything with you along. May lutuan na. You know, pull out. Ito yung ilalabas. Tapos meron na kayong lutuan. Of course, you have your own battery. Just a few steps away, nandiyan ang CR. Literal na, kakain naman kayo ng alikabok sa bagong labas nilang Electric Track Vehicle o ETV tank. Bigati, no? At tayo lang naman ang kauna-unahang susubok nito. Okay mga bihero, this is our first time to try their EV tank. Alam mo, nowadays, everything's EV or electric. Electric cars, electric bicycles, electric motorcycles. Ito naman ay, well, pang off-road. Electric din. It's actually pretty much like riding a skateboard or a wakeboard or anything board. You just have to lean to the right kung gusto nyo mag-right. You have to lean to the left kung gusto nyo mag-left. Ang astikin lang ng dating, no? Ang karamihan po pagka newbie, yan po ang sinasuggest po namin akyatin. Talagang pang beginners yan. Level of difficulty, alam mo, nasa kalahati lang po, mga 5 lang. Hindi ako nagsasawang balik-balikan niya kahit ilang beses na siya. Madali nga ba talaga ang pag-akyat? At nabalitaan kung may naghihintay daw ng malaking hipon sa tuktok ng bundok? Grabing motivation naman yarn. Wala pang isang oras, mararating na ang peak ng Sipit Ulang. Hugis sipit ng ulang o giant freshwater prawn ang rock formation, kaya ito ang ipinangalan ng mga lokal. Ayun naman pala
hipon mukbang na, naging bato pa, literal. Binabalik-balikan ng maraming bisita sa amin dahil sa kagandahan ng rock formation niya. But I must say, hindi tulad ng hipon, walang tapon sa experience na ito. O ha? Hindi lang mga bundok ang binayayaan ng magagandang rock formations. Meron din yan ng mga ilog tulad ng Wawa River, na isa sa mga pinakasikat na pasyalan dito sa bayan ng Rodriguez. Ancestral land ng tribong dumagat ang Wawa River, na isa sa mga pinakasikat na pasyalan dito sa bayan ng Rodriguez. At isa si Tatay Umbet sa mga nakasaksi sa natural na ganda nito magmula pagkabata. Kaya nang buksan ito sa publiko noong 1960s, nangako silang pananatilihin pa rin ang ganda at kalinisan ng ilog kahit marami na pumapasyal dito. Ituro din naman sa amin ng tourism at ng DNR nang kami po talagang nangangalaga rin po sa aming kalikasan. Lalong-lalo na po pinagbabawal ng DNR ang pamumutol po ng mga puno na kung saan ay ito ay pinoproteksyonan namin mga kadumagat at ng ating pamalaang bayan. Sa pagdagsa ng mga bisita, patuloy din ang pagdami ng mga nakakalat na basura. Naikinagagalit di umano ng hindi nakikitang nilalang na pinaniniwala ang nagbabantay sa ilog. Ito raw ang dahilan ng pagkakaroon ng mga aksidente sa lugar. Ang ipinagtataka ko, ang nalulunod po ay mga dayo. At yung pong mga tiga rito, wala akong nabalitang nalunod na taal na tiga rito. Yun po ang hindi ko maipaliwanag dahil po itong lugar na ito ay sagrado para sa aming mga dumagat. Na sa ngayon siguro ay hindi tayo paniniwalaan na dito ay may mga engkanto pa. Pero mariing, kinabulaan na ito ng ibang lokal at mismong tourism officer ng Rodriguez Rizal. Ito'y kwentong bayan, hindi natin ito napapatotohanan. Para sa amin pong mga dumagat, sana ito'y mapangalagaan. Huwag nating itong pabayaan. Tayo pong lahat ay magtulong-tulong sa kalikasan at sa kalinisan. Ang pagpapasa ng magandang nasimulan din ang dahilan kung bakit ipinagpapatuloy ni Ate Gigi ang higit na dekadang recipe ng ube roll ng kanyang tiyahin na si Nanay Charing. Inaabot ng kalahating araw ang pakikipagbuno sa paggawa ng ube at makapuno. At ang pinakamadaling parte sa paghahanda nito ay ang pagpapalaman ng makapuno at pagrorolyo ng ube. Kaya naman bilang pagkilala sa panghimagas na lalong nagpapasarap ng bawat kain ng mga Montalbeño, hahamunin natin sila sa isang ube roll relay. Alright mga biyero, welcome sa much awaited ube roll relay dito sa probinsya ng Rizal. Pagandahan lang ng ube halaya roll. Mananalo ay mag-uwi ng 1,500 pesos. Ready na ba kayo, guys? Yes! Let the rolling begin in 3, 2, 1, go! Ayan. Naglalatag na sila ng makapuno. Parang ginagawa mo na to for 2 hours. Nag-advance na ngayon yung Team Yay. At mukhang nag-advance na rin ang Team Beshi. Final part, ang pag-roll ng ube halaya. Nay, ate, ano sa tingin niyo sa ube halaya roll ng Team Yay? Pwede na. Uy, nako. Scale ng 1 to 10. 10 po yung pinakamataas. 7 pwede na. 7 ang score ng Team Yay. Nay, ganito po ba yung usual size na ginagawa niyo? Mas maliit po ba to? Mas malaki? Mas malaki kasi. Mas malaki. Pag mas malaki po ba, hindi okay? Hindi. Hindi. Bakit po? Dahil? Masyadong malaki yan. Wala kasing makapuno. Kulang makapuno. Oh no! Ano pong score niyo? Yung isa 7. Ito po. 5 lang. Wow! At ang nanalo sa 2024 Ube Halaya Roll Relay dito sa probinsya ng Rizal ay ang team... Yay! Congratulations, Team Yay! 1,500 po ang matatanggap nyo. At sa Team Beshi, maraming salamat po. Salamat po. At least meron kayo may uwi. Alam ko pinalaki niya para mauwi nyo talaga. Tulad ng ube at makapuno, perfect combination din ang tambalang Nanay Charing at Ate Gigi sa paggawa ng ube roll. Paano yun po naisip na
gawin ng ubi roll, pati ba't niyo po naisip lagyan ng ganong ingredients? Sa dami ng niluluto ko, sabi ko, ano kayang pagkain na pwede kong yung lutuin na Apo. makilala ng tao. Ilan years ago po ito, Nay? Ay, matagal na po kasi 1980 ako talagang nag-boom niya, 1980. 1980. Nung taon kung kailan ako pinanganak. 1980. Wow! Yung mga lumalabas din talaga 1980, okay daw sabi nila. Pero anyway, going back, 1980, sinubukan niyo po. Nung tinikman nila, naku, nagkarampulo yung mga tao. Meron pa ba? Meron pa ba? Ay, yung naging bestseller, hit. Di kinabukasan, gumawa ako ng 5 kilo na. Wow. Aba, kinukulang. Pag So, talagang nabenta talaga. Naabangan ako ng tao. Nay, ano yung nilalagay niyo talaga dito? Bakit binabalik-balikan ng mga tao? Gatas. Kala ko gayuma. Pero dahil sa katandaan, unti-unting paglabo ng mga mata at iba pang iniindang karamdaman ni Nanay Charing, kailangan niya nang maghinay-hinay sa pagluluto ng ubi roll. Kaya naman to the rescue ang pamangkin na si Gigi para ipagpatuloy ang paggawa nito. Gano'ng kahirap, gano'ng kadali, G? Sobrang hirap. Sobrang po. hirap. Sa pagluluto, Oo. paghahalo, Oo, mabigat, mahirap. mahirap. Opo. Sa pag-roll, walang problema. Oo, mabilis na yon. Bilis lang. Anong pakiramdam mo na parang ikaw yung Ano? sumunod? Masaya siya. Ikaw Kasi yung, syempre, di ba? opo, kasi at least pag wala na si nanay, mamiss mo namin yung pagkain na binibigay niya sa amin, magagawa ko. Na-pass on yung recipe. As one can expect, yung sarap ng ube halaya, ngahaluan mo ng texture na makapuno, yung hint ng margarine sa surface nila, yun din yung matitikman nyo. Ang bigat nito sa tiyan. Yan o, talagang sobra siyang solid. Super solid. Na parang, kunyari ko, sabihin natin, kumain na ako ng aking hapunan or whatever. Siguro, ganyan lang yung kakainin ko kasi sobrang bigat. But alam mo, kilala ko yung asawa ko, kaya niyang kumain ng isang esophagus. Esophagus. Ang hindi matapos-tapos na diskusyon kung manok o itlog ba ang nauna, tutuldukan na natin ngayon. Cull ang tawag sa manok na nangingitlog. At ito ang main ingredient sa 41 taong recipe ng sikat na sinangkutsyang manok ni Tatay Romy. Kung ang balot ay may lamang sisiw sa loob, ang parteng gulugod ng cull may laman namang itlog. Tama ang narinig nyo, Biheros. May mga hindi na buong itlog na naiwan pa sa gulugod ng manok. At yan daw ang pinakamasarap na parte nito. 1983 nang unang magluto ng sinangkutsyang manok si Tatay Romy. 4 na oras iniluluto sa malaking kawa at kaldero ang iba't ibang parte ng cull na hinahaluan din ng pampakulay na atsuete. Nakapagpatayo sila ng sariling pwesto noong 1983 kung saan pwedeng mag-walk-in ang customers para sa takeout orders. Maganda ang naging takbo ng negosyo ng kanilang pamilya. Pero sa kasamaang palad, binawian ng buhay si Tatay Romy noong 2021. At mula noon, ang mga anak niyang sina Andy at Raymond na ang nagpatuloy ng negosyo. Tulong-tulong kami kahit papaano na itataguyod namin yung aming pangangailangan. Kaysa ako mangamuhan, mas maganda yung hanap buhay na to. Nagtutulungan sina Andy at Raymond sa pagluluto habang nakatoka naman sa pagtitinda sina Andy at kanyang asawa. Sa isang araw, sisiw lang daw ang pagbebenta na umaabot sa 25 kilos ng manok. Nung elementary pa lang ako, maliit pa lang ako, makain na kami ng sakutsang manok eh. Yung lasa niya, authentic, walang lansa. The best, pambato ng Montalban talaga to eh. Talagang hindi na mawawala sa bawat kwento at hapagkainan ng mga Montalbenyo ang sinangkutsyang manok. Kaya pangako ng mga anak ni Tatay Romy na hindi sila titigil sa pagluluto nito. Para sa akin, ipagpapatuloy talaga namin hanggang sa maging apo-apo. Napaliligiran ng Sierra Madre Mountain Range ang probinsya ng Rizal. Kaya picture perfect ang mga kuha dahil sa pasabog na backdrop kapag nasa tuktok ng bundok. Teka, bakit ibang level naman ang shots sa ito? Ang lakas makabuhis buhay, besh!
Ito ang Mount Pamitinan, ang pangalawa sa pinakamataas ang bundok sa kilala ng hikers bilang Montalban Trilogy, kasamang Mount Binakayan at Mount Hapunang Banoy. At isa sa mga makakasama natin sa pag-akyat sa Mount Pamitinan ay si Kuya Roger, na nagbago ang buhay nang magsimulang maging tour guide noong 2015. Mga bata kami talaga, nanguhuli kami paniki. Source of income na tinatawag, na ibebenta namin yan, nagkakapera kami. So, nanguhuli kayo? Opo, ibinibenta namin yan, sir. Ibinibenta nyo? Magkano po yun? Nung mga panahon na yun siguro, sir, mga wala pang 100, 75 siguro per kilo. Per kilo? Opo. So, nagbago po lahat ito noong 2015. Bakit po? Dahil po sa pa-training sa amin, na nagkaroon kami ng tour guide system na ganito, pinatraining kami. Na ano din sa amin yung paniki ay may malaking pakinabang sa mga tao kasi yung similya ng mga puno, pag kinain nila, yung fruit bats, ay dudumi nila sa ibang lugar, tutubo din yung mga puno ng similya. Tinigil na namin yung mga panghuli ng ganyan para mabago di buhay namin. Pag namin hulihin yung kalikasang di naman kami may gawa niyan. Bago pa kami magkaiyakan ni Kuya Roger, sabak na sa bakbakan, sa akyatan. Kapag napagod, pwedeng tumigil. Huwag lang susuho. May ilang resting stops at kaisa-isang tindahan na pwedeng pagpahingahan sa kalagitnaan ng pag-akyat. Ito na rin ang senyales na kailangan naming magsuot ng gloves dahil may matatalim na bato na madadaanan. At makalipas ang mahigit isang oras, narating na natin ang peak ng Mount Pamitinan. Alright mga biyero, ito yung tinatawag nilang Buwis Buhay Cliff. After an hour and a half of hiking, or actually an hour 15 of hiking, mala-mala, and nearly 400 meters above sea level, or more than 400 meters yung elevation gain. Sa isang bahagi ng cliff, makikita ang famous spot para sa buwis-buhay shots. Na kung hindi mag-iingat, bangin ang huhulugan. At dahil wala tayong inurungan, Kuya Roger, itabi mo. Magpo-pose ako. Parang talagang buwis-buhay. Actually, buwis-buhay naman talaga kapag hindi ka mag-iingat. Dahil malapit sa Metro Manila, itinuturing na Riders Hub ang Rizal. At isa sa mga dinarayo nila rito ay ang natural phenomenon na hindi makikita sa syudad, kung saan tila bumababa ang ulap para yumakap sa lupa. Kailangan agahan at sabayan ng dasal ang paghihintay sa paglabas nito na mailap pang lumitaw kung mahangin ang panahon. Hindi na kailangan lumayo para masaksihan ang makapigil hiningang Sea of Clouds. Kaya naman ang akmang hahalik sa langit sa kanilang giant swing. Push mo yan, kuya! At para sa main event, ang magpapakaba sa mga malululain, ang magpapapawis ng kamay at paa ng mga matatakutin. Ito ang kanilang aerial obstacle course na inilagay lang naman sa taas ng bangin. Alam mo, kahit na never ako nagkaroon ng problema sa heights, sa lahat ng mga pinagbiyahe natin, enjoy tayo dyan eh. Kahit na katulad nito, elevated yung obstacle course, I think trained tayo to actually just focus on the task at hand, which is just to, do the obstacle. Although, can't say the same thing if siguro sister ko na may fear of heights talaga dahil konting ganun lang may lula factor na. But siguro biniyaan tayo na wala tayong fear of heights. Minsan, kung saan-saan pa tayo naghahanap, nasa tabi-tabi lang pala ang hinahanap natin. Hindi na kailangan bumiyahe ng matagal at malayo. Dahil sa Rizal, abot kamay lang mga karanasang makapagpapabilis ng kabog ng ating dibdib at tibok ng ating puso.
naman mananatiling espesyal at malapit sa aking puso, ang probinsya ng Rizal.